Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang mainit na balita ang imanig sa buong bansa ngayong araw. Isinapubliko na umano ni Vice President Sara Duterte ang isang video na maaaring magpabagsak sa kasalukuyang administrasyon. Ang controversial na video ay mabilis na kumalat sa social media at tila naglalaman ng ebidensyang ikinagulat ng marami. Ayon sa ilang ulat, lumabas na sangkot umano sa video ang ilang miyembro ng pamilya Marcos, kabilang na sina First Lady Lizetta Nasmags at mga miyembro ng pamilyang si Romualdez. Makikita raw sa nasabing video ang umano'y mga pag-uusap na naglalantad ng katawalian at hindi inaasang mga pahayag laban sa ilang opisyal ng gobyerno. Hindi pa nagbibigay ng opisyal na pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue, ngunit may mga nagsasabing nagsasagawa ng investigasyon ang Senado hinggil dito. Samantala, maring itinanggi ng kampo ni First Lady Lizetta Nasmag sa mga aligasyon at sinabing ito raw ay bahagi ng isang black propaganda laban sa administrasyon. Sa gitna ng mainit na politika at papalapit na eleksyon, inaasahan na lalo pang titindi ang bangayan sa pagitan ng mga Duterte at Marcos camp. Ano nga ba ang laman ng video? Totoo nga bang ito ang simula ng pagbagsak ng kasalukuyang liderato? Abangan ng mga susunod na kabanata. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Yung trust rating ni Vice President Sara Duterte. Alam mo, pinakamaganda mong gawin. Yun nga, ibalik mo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Sabi ko sa'yo, baka mag 100% pa yung trust rating sa'yo. Saka ito alam nyo, kung ako yung nasa posisyon ni Marcos Jr., sobrang nakakahiya rin talaga. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo ikaw yung presidente. Simulat sa pool na nagkaroon ng halalan. Sa halalan muna, mag-upisa tayo sa halalan. Sa halalan pa lang, kulelat ka na sa Vice President mo. 32 million na si Vice President Sara Duterte noon, nung halalan, ikaw nasa 20 million ka pa lang. Kagaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong na dinaya nga daw na minanubra. Ano bang tamang bigkas niyo? Englishin ko na lang ba? O parang kinontrol. Yan kinontrol na lang Nabubulol ako. Kinontrol yung Smartmatic. Kaya ang nangyari, nakahabol si Marcos Jr. ng boto kay Vice President Sara Duterte para nga naman daw hindi ka hiya-hiya. So ganun ang nangyari. Tapos ngayon, ilang beses na umulit na kahit alam niyo yun, yung tipong paulit-ulit na lang na trust rating bilang DepEd Secretary, si Vice President Sara Duterte, at mapahanggang ngayon, ni minsan hindi ho natalo ng magnasnip ng magpinsan na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, etong si Vice President Sara Duterte. Napalagim na paulit-ulit nilang sinasabi na wala na ang mga Duterte, hindi na sikat ang mga Duterte, ayaw na ng taong bayan sa mga Duterte. Pero kapag nag-survey, nag-trust rating, at ito nga, pinakasampal sa muka ni Marcos Jr. ng Administrasyong Marcos at sa lahat ng anti-Duterte dyan, yung nangyaring halalan ngayon sa nangyaring 2025 midterm election. Itong senatorial election, kung hindi nga nabawasan niyang mga boto ng Duterte senatorial candidate, baka lahat yan nakapasok. Biruin mo ba naman, 27 million ang bumoto kay Senator Bongo. First time in history po yan sa Pilipinas na may ganyang kalaking boto sa isang senador. Diba? Partida binawasan pa yan. Kung hindi binawasan yan, baka nag-32 million din yan. Diba? Kaya nga, yan ang isa sa mga pinakasampal kay Marcos Jr. yung nangyaring halalan na yan. At yan din siguro ang nakapag-isip kay Marcos Jr. Ba't kailangan niya magbait-baitan ngayon? Dahil nga dyan sa pangyayari na yan, diba?
So, alam nyo, yung katulad niya, nila Gadon. Yung mga kupal na palaging yung mga kupal na bataan ni Marcos na palaging nagsasabing wala na yung mga Duterte, no? Yan si Larry Gadon, si Trillanes, 'di ba? Yan yung mga ngayon nasan si Trillanes, di nanalong mayor. Partida namigay pa ng tagi 1,000. Di ba? Yun yung sinasabi na yung isa, yung kutong lupa, si Espiritu. Si Attorney Espiritu na naghahamon debate kay PRRD. Sabi niya matanda na daw, malapit na daw mamatay si Pangulong Duterte. Yun naman pala matanda na, tas sasabihin mo ugod-ugod na, tapos hamunin mo pang debate, di tanga ka pala. Diba, suntukan na lang kayo ni Banat Bay. Si Banat Bay at Tiloro no? Hindi, alam nyo talaga, sobrang supalpal, sobrang nakakahiya na ang nangyayari. Biruin nyo, talagang sa lahat ng aspeto at sa lahat ng bagay, mas pinipili ng taong bayan ng mga Duterte kaysa kay Marcos Jr. na siya yung presidente ng Pilipinas. Tuloy mo, Atty. Salpanelo, hinihingal na ako. Yung impeachment na yun, unang-una, kaya naman nagkaroon ng impeachment, hindi rin po pwedeng sabihin na kahit na anong tanggi niya, na wala siyang kinalaman, ay wala rin maniniwala doon dahil siya nga presidente ng bansa. Ang political reality rito, kung ang gusto ng presidente, yun ang nasusunod sa Kongreso. Tama. Ang exception to the rule lang yan, si Presidente Duterte, na ayaw makialam sa trabaho ng iba. Ngayon, pagdating sa impeachment, walang problema si Inday Sara dyan. Kasi doon muna tayo sa sinabi ni Marcos Jr. na palagi niyang tinatanggi na wala daw siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman doon sa Congress at wala na naman siyang kinalaman sa Senate. Doon pa lang medyo talagang hindi pa lang medyo sobrang tagilid ho siya doon. Sobrang tagilid ho siya doon sa mga sinasabi niya na yun. Ang masama dito, unang-una, ikaw yung presidente tapos wala kang magagawa. Kaya ka nga ikaw ang leader ha, paalala lang. Ikaw ang leader ng bansang Pilipinas. Ano man ang iutos mo sa mga nasa baba mo, susundin nila yan. Presidente nga, di ba? Ingagalit mo ko eh. Kaya gano'n, ang gawin mo kasi Marcos Jr., kunin mo si Pinocchio. Gawin mong alalay dyan. Oo, kasi tangina puro ka lang kasi nungaling, wala kang magagawa sa impeachment, walang magagawa sa ICC pa lang. Hindi daw papasukin. Hindi kasi iniisip kasi na kaya nga diba pinapatawag kami sa Congress. Kaya nga ginigipit kami mga vlogger kasi unang-una, ang nasa isip ni Marcos Jr., kontrolin din naman din lahat. So tutusin nga lang ito, ilang beses ko na to sinabi sa vlog ko na ang Banateros nga, hindi ko naman sinasabing si Marcos Jr. ang nag-offer nun. Pero kami nga Banateros, sino-offeran nga kami ng 20 million pero hindi namin tinanggap yun. Ang gagawin lang, babanatan lang namin ng mga Duterte. Yun lang, basic lang, banatan lang namin ng Duterte, walang yain lang namin sila araw-araw, may 20 million kami, sarap buhay. Pero ang masaklap dyan, may pera ka nga, anak ng teteng, binenta mo naman yung prinsipyo mo. Binenta mo, wala kang sariling isang salita. Para mong yun, ang tawag doon, kinalaban mo ang sarili mong prinsipyo. Hindi, yun yung mga sinasabing wala kang dignidad. Kaya nga yung mga kasinungalingan ni Marcos Jr., akala niya kasi hindi nalalaman ng taong bayan. Kaso sorry siya kasi unang-una, hinawakan niya ang mainstream media. And obvious naman, tingnan nyo, lahat na lang ng balita sa mainstream, sa ibang mainstream media, puro pabor sa kanya, tapos tagilid sa mga Duterte. Kaso nandito kaming mga vlogger na hindi naman kami nagpapadala sa pera. Kaso nga lang, kawawa si Banat Bay. Tagtad na ng kaso. Na kahit si Judea yung nagsalita, si Banat Bay yung nakasuhan. Kaya nga ako, malakas din loob ko magsalita. Alam niyo kung bakit? Alam ko si Banat Bay na naman kakasuhan eh. Sorry bye.
Hindi minsan ano rin nagtataka rin kami. Hindi siguro dahil sobra din naman kasi. Sobrang sikat kasi ni Banat Bay kaya talagang yung dapat na ikaso sa amin napupunta kay Bay. Di okay lang yung Bay. Marami ka okay lang yun. Marami ka naman pira. Kami mga pulubing vlogger lang kami. Wala kaming pambayad sa attorney. Kaya yung mga kaso-kaso na yan, deserve mo yan. Joke lang po yun ha. Ganyan lang kami, nagbibiruan lang kami. At dito naman kay Vice President Sara Duterte, yung parang hindi pinapansin, hindi affected or hindi big deal kay Vice President Sara Duterte na i-impeach siya. Una-una kasi, hindi naman, parang alam niyo yung tipong, alam ko yung iniisip ni Vice President. Una-una, binoto siya ng 32 million na Pilipino. So, yung 32 million na yun, sila dapat ang magdesisyon kung i-impeach nila ang isang kandidato kasi binoto nila sila lang yung may karapatan doon. So ngayon na gustong i-impeach si Vice President, o kung sakali man, wag naman sana na matuloy yung impeachment, hindi kasalanan ni Vice President at hindi siya para umiyak, hindi siya para hindi para masaktan kasi nga una-una ang bumoto sa kanya ay Pilipino, ang mga Pilipino, 32 million ang bumoto sa kanya. Hindi naman yung mga hinayupak na mga kandidato na yan. Hindi rin yung mga, kung halimbawa magtulong-tulong yung mga senador yan, yung mga senators dyan at bumoto sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. So hindi naman niya yung 32 million na sinasabi natin. Huwag kayong gagaya kay Abante na nanumbat. Na sabi niya alam niyo, basta yun na yun kay Abante. Sumbat-sumbat pa siya na kesyo tinulungan niya daw ang mga Duterte sa kanyang relihiyon. So yun nga alam nyo, yung impeachment kay Vice President Sara Duterte, ang talagang dapat dyan, ng humusga ay yung mga bumoto sa kanya. Hindi yung mga ilang senador, 24. Ilan yung congressman, 300. Ilan ng presidente, 1. Anak ng teteng yan na ba yun? Yan na ba yung mga tao na karapat-dapat na magdesisyon sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? So eto na nga, hindi na natin papatagalin at eto na nga yung sinasabi kong video ni BP Sara na kung saan ay hawak niya ang video ni Lisa Araneta Marcos at ni Martin Romualdez. Alam nyo, nanaginip ako. Ito na naman yung panaginip ko. Malapit na daw ilabas ito ni Vice President Sara Duterte. Etong mga hawak niyang ebidensya laban kay Lisa Araneta Marcos, kay Marcos Jr. at kay Martin Romualdez. So ito po, panoorin natin. Sinabihan ko na rin talaga sila, really, I truly want a trial because I want a Naku, may sounds ba talaga. Yung mga ito yung tagpo na ito yung tagpo na ng deadma si Ma'am Shitars. Kala mo kagandang hinayu. Ay, sorry. Play natin. Bad shot na yun sa akin. Ayan Unless she says sorry or bad shot whatever. na yun sa akin. Maybe Ayan she will. Uy, diretso. Uy, deadma. Uy. Tumingin. Mababalik yan kay Benjamin. Behave. Ayan. Bumalik kay Benjamin. Kamay. Mukhang alam mo mahirap ayoko manlait syempre babae pa rin yan, mahirap. Uy, tumingin, sabay tingin ng pailalim kay Vice President, sabi niya ang sexy naman ni Vice. Ba't ako ganun? Ay, sorry. Ayan Lisa Marcos, Ayan na. Yan, Lisa Marcos. naalala mo? Na? Nagpadala ka sa akin ng video? Iyan na, nagpadala ka sa akin ng video. Ayan na, ang Lisa Marcos. Naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video. Okay, tuloy. Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Yan na, saan kukunin ang pera? Naku po. Okay. Pinakita mo ang muka
ng tao doon sa video message mo. Yun, pinakita daw ni Lisa Araneta Marcos ang mukha nung tao. Ang tanong, sino kaya yun? Eto may panaginip ako. Yung tao na tinutukoy dito, anytime pwede na rin lumabas. Kaso hindi pa lumalabas ngayon kasi naghahanap pa daw ng perfect timing. Wow. Ano yan, tag dito, endless love. Perfect timing. Okay, play. Hindi, alam nyo, totoo yun hindi pala panaginip yun. Ano ba talaga, Jay? Hindi, kasi may yung taong tinutukoy dyan ni Vice President Sara Duterte na ipinakita ni Lisa Araneta Marcos ay malapit nang lumabas. Eto play pa natin. You sent me written instructions You know? about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? Ano? DepEd. Naku po, DepEd. DepEd ang nakalagay doon sa envelope. Paktay tayo dyan. Paktay na naman ang pondo ng DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Tama. Putang ina mo. Wala ka kang posisyon sa gobyerno. Namimigay ka ng pera ng gobyerno Tama. Yan ang isa pa sa pinakamasaklap. Wala kang posisyon sa gobyerno pero namimigay ka ng pera ng gobyerno. Ang saklap doon. Alam mo, dito talaga sila na heart Sira ito, yung tangal ng mga kasama ko sa Office of the Vice President. Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan. Niwala nga kayo isang proof na confidential funds yan. Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan, na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Grabe, no? Wala pang confidential funds, meron ng white envelope. Ito yung abangan natin, mga banateros, mga kabiyaya. Etong pasabog ni Vice President Sara Duterte na mailabas. Pero asawa ni pera. Ilalabas din natin dito yan. Alam niyo, sa tutusin, kung hindi ako nagkakamali, napanood ko na yan Kaso, medyo hindi pa natin pwedeng ilabas kasi kailangan natin ng mauna ang pinakataas. Or mauna, siguro, mas maganda, mauna si Vice President Sara Duterte na ilabas yung video na tinutukoy niya rito sa bidyong ito, sa live na to. No, mas maganda kung siya una. Tapos sabay susundan natin. Para maganda. Kasi kapag tayo ang nanguna, parang hindi naman tayo rumispeto nun, diba? Tsaka siya talaga dapat ang unang maglabas ng tinatawag na video na yun. At paalala lang po yung kay Martin Romualdez, sinabi din ni Vice President Sara Duterte na hawak niya yun. So, doon pa lang ngayon yung mga... Pero ako, napapaisip ako, sino yung taong yun? Letter A. Hula tayo. Si Arnel Ignacio kaya? Letter B. Ayoko pala sabihin. Oo, pag sinabi ko pala agad yung mga maaring tao na magkakaroon kayo ng crew. Baka makasuhan pa ako, wag na. Pero yan ang aabangan natin, mga banatero, sa mga susunod na kabanata sa isyung ito. At alam ko, naaamoy ko na po na malapit ng ilabas at ilahad ni Vice President Sara Duterte yung mga ebidensya, yung mga video na proof na mga ebidensya na laban kay Lisa Araneta Marcos at kay Martin Romualdez. So ano po may kukomento nyo dito sa mga napag-usapan natin, at sana i-push nyo na rin si Vice President Sara Duterte, kayo na mismo rin ang manawagan kay Vice President Sara Duterte na ilabas na yung mga video evidence niya laban diyan sa mga buaya sa gobyerno.
So yun o, hanggang dito na lang video natin. Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. O nga pala, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. Yung pag-like, pag-share ay napakalaking tulong po sa aming mga YouTube channel. At syempre, pakidamay na rin po yung ating join button dyan at ating super thanks. mo si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Napakalaking tulong po. Sabi ko siya, baka mag 100% pa yung trust rating sa'yo. Saka ito alam nyo, kung ako yung nasa posisyon ni Marcos Jr., sobrang nakakahiya rin talaga. Alam nyo kung bakit? Kasi isipin nyo ikaw yung presidente. Simulat sa poll na nagkaroon ng halalan. Sa halalan muna, mag-upisa tayo sa halalan. Sa halalan pa lang, kulelat ka na sa Vice President mo. 32 million na si Vice President Sara Duterte noon, nung halalan, ikaw nasa 20 million ka pa lang. Eh, kagaya ng sinabi ni Attorney Glenn Chong na dinaya nga daw na minanubra. Ano bang tamang bigkas niyon? Englishin ko na lang ba? O parang kinontrol. Yan kinontrol na lang Nabubulol ako. Kinontrol yung Smartmatic. Kaya ang nangyari, nakahabol si Marcos Jr. ng boto kay Vice President Sara Duterte. Para nga naman daw hindi ka hiya-hiya. So ganun ang nangyari. Tapos ngayon, ilang beses na umulit na kahit alam niyo yun, yung tipong paulit-ulit na lang na trust rating bilang DepEd Secretary, si Vice President Sara Duterte, at mapahanggang ngayon, ni minsan hindi ho natalo ng magnasnip ng magpinsan na si Marcos Jr. at si Martin Romualdez, etong si Vice President Sara Duterte. Napaulit-ulit nilang sinasabi na wala na ang mga Duterte, hindi na sikat ang mga Duterte, ayaw na ng taong bayan sa mga Duterte. Pero kapag nag-survey, nag-trust rating, at eto nga, pinakasampal sa muka ni Marcos Jr. ng Administrasyong Marcos at sa lahat ng anti-Duterte dyan, yung nangyaring halalan ngayon sa nangyaring 2025 midterm election. Itong senatorial election. Kung hindi nga nabawasan yung mga boto ng Duterte senatorial candidate, baka lahat yan nakapasok. Biruin mo ba naman, 27 million ang bumoto kay Senator Bongo. First time in history po yan sa Pilipinas na may ganyang kalaking boto sa isang senador. Diba? O partida, binawasan pa yan. Kung hindi binawasan yan, baka nag-32 million din yan. Diba? Kaya nga, yan ang isa sa mga pinakasampal kay Marcos Jr. yung nangyaring halalan na yan. At yan din siguro ang nakapag-isip kay Marcos Jr. Ba't kailangan niya magbait-baitan ngayon? Dahil nga dyan sa pangyayari na yan, diba? So, alam nyo yung katulad niya, nila Gadon. Yung mga kupal na palaging yung mga kupal na bataan ni Marcos na palaging nagsasabing wala na yung mga Duterte, yan si Larry Gadon, si Trillanes, 'di ba? Yan yung mga ngayon nasan si Trillanes, di na lalong mayor. Partida namigay pa ng tagi 1,000. 'Di ba? Yun yung sinasabi na yung isa, yung kutong lupa, si Espiritu. Si Attorney Espiritu na naghahamon debate kay PRRD. Sabi niya matanda na daw, malapit na daw mamatay si Pangulong Duterte. Yun naman pala matanda na, tas sasabihin mo ugod-ugod na, tapos hamunin mo pang debate, di tanga ka pala. Suntukan na lang kay ni Banat Bay. Si Banat Bay at tinuro Hindi, alam nyo talaga, sobrang supalpal, sobrang nakakahiya na ang nangyayari. Biruin nyo, talagang sa lahat ng aspeto at sa lahat ng bagay, mas pinipili ng taong bayan ng mga Duterte kaysa kay Marcos Jr. na siya yung presidente ng Pilipinas. Tuloy mo, Atty. Salpanelo, hinihingal na ako. Yung impeachment na yun,
Unang-una, kaya naman nagkaroon ng impeachment, hindi rin po pwedeng sabihin na kahit na anong tanggi niya, na wala siyang kinalaman, ay wala rin maniniwala doon dahil siya nga presidente ng Tama. bansa. Ang political reality rito, kung ano ang gusto ng presidente, yun ang nasusunod sa Kongreso. Tama. Ang exception to the rule lang yan si Presidente Duterte na ayaw makialam sa trabaho ng iba. O ngayon, pagdating sa impeachment, walang problema si Inday Sara dyan. Kasi Doon muna tayo sa sinabi ni Marcos Jr. na yun nga, palagi niyang tinatanggi na wala daw siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman doon sa Congress at wala na naman siyang kinalaman sa Senate. Doon pa lang medyo talagang hindi pa lang medyo sobrang tagilid ho siya doon. Sobrang tagilid ho siya doon sa mga sinasabi niya na yun. Ang masama dito, unang-una, ikaw yung presidente tapos wala kang magagawa. Kaya ka nga ikaw ang leader ha, paalala lang. Ikaw ang leader ng bansang Pilipinas. Ano man ang iutos mo sa mga nasa baba mo, susundin nila yan. Presidente nga, di ba? Ingagalit mo ko eh. Kaya gano'n, ang gawin mo kasi Marcos Jr., kunin mo si Pinocchio. O gawin mo alalay dyan. Oo, kasi tangina puro ka lang kasi nungaling, wala kang magagawa sa impeachment, walang magagawa sa ICC pa lang. Hindi daw papasukin. Hindi kasi iniisip kasi na kaya nga diba pinapatawag kami sa Congress. Kaya nga ginigipit kami mga vlogger kasi unang-una ang nasa isip ni Marcos Jr. kontrolin din naman din lahat. So tutusin nga lang ito, ilang beses ko na to sinabi sa vlog ko na ang Banateros nga, hindi ko naman sinasabing si Marcos Jr. ang nag-offer nun. Pero kami nga Banateros, sino-offeran nga kami ng 20 million pero hindi namin tinanggap yun. Ang gagawin lang, babanatan lang namin ng mga Duterte. Yun lang, basic lang, banatan lang namin ng Duterte, walang yain lang namin sila araw-araw, may 20 million kami, sarap buhay. Pero ang masaklap dyan, may pera ka nga, anak ng teteng, binenta mo naman yung prinsipyo mo. Binenta mo, wala kang sariling isang salita. Para mong yun, ang tawag dun, kinalaban mo ang sarili mong prinsipyo. Hindi, yun yung mga sinasabing wala kang dignidad. Kaya nga yung mga kasinungalingan ni Marcos Jr., akala niya kasi hindi nalalaman ng taong bayan. Kaso sorry siya kasi unang-una, hinawakan niya ang mainstream media. And obvious naman, tingnan nyo, lahat na lang ng balita sa ibang mainstream media, puro pabor sa kanya, tapos tagilid sa mga Duterte. Kaso nandito kaming mga vlogger na hindi naman kami nagpapadala sa pera. Kaso nga lang, kawawa si Banat Bay. Tagtad na ng kaso. Na kahit si Judea yung nagsalita, si Banat Bay yung nakasuhan. Kaya nga ako, malakas din loob ko magsalita. Alam niyo kung bakit? Alam ko si Banat Bay na naman kakasuhan eh. Sorry bye. No, hindi, division rin nagtataka rin kami. Hindi siguro dahil sobra din naman kasi. Sobrang sikat kasi ni Banat Bay kaya talagang yung dapat na ikaso sa amin napupunta kay Bay. Di okay lang yung Bay. Okay lang yun. Marami ka naman pira. Kami, mga pulubing vlogger lang kami. Wala kaming pambayad sa attorney. Kaya yung mga kaso-kaso na yan, deserve mo yan. Joke lang. Joke lang po yun ha. Ganyan lang kami, nagbibiruan lang kami. At dito naman kay Vice President Sara Duterte, yung parang hindi pinapansin, hindi affected or hindi big deal kay Vice President Sara Duterte na i-impeach siya. Una-una kasi, hindi naman, parang alam niyo yung tipong, alam ko yung iniisip ni Vice President. Una-una, binoto siya ng 32 million na Pilipino. So, yung 32 million na yun, sila dapat ang magdesisyon kung i-impeach nila ang isang kandidato kasi binoto nila yun, sila lang yung may karapatan doon. So,